inches. Yan yung height ng kortina na to. Hindi po siya basta-basta kakabit. So pag gumanda na lang. Si Master Jojo, good morning. Ito kasi wala talagang ano eh. Wala talagang extension. Yung mga ilaw. Pakinis ng pinto, makakapag-spray ka. Edging, ayan. So ano pinaka-layout nito, 110 lang, 110 cm. Ayan, trapan yung kamay ko pag pinatouch siya. Ayan na po yung lababo. Yung lababo. Well yan, isa riser. Namata ako sa stick wheel. Gagamitin natin pang repair dun sa tulo. Bali ano na lang, Louie Salo. Ayan. Dalawang additional na adhesive pa. Para dito ano sa taas. Sige pag lahat. Para may sabay sa delivery yung buhangin na tiles. Ganyan din po yung ilalagay dito. Sa Phase 5, halos nadala po namin. Gusto ko lang po i-shoutout si Ma'am Sha at saka yung husband niya. Yan up. Cabinet handle na lang, depende na lang po kay Ma'am baka ano bilog. Saan nakalagay? Sa C. Nasa C. Karosa, good morning, good morning. Yan, maulan na araw ngayong araw po ng Huwebes. August 31. Madaling araw hanggang umaga. Yan, ang lakas ng ulan. Blessing na nga rin din talaga kasi pagpapasok kami sa trabaho, natsetsempohan na ganito na yung weather. Hindi na masyadong umuulan, wala ring ambon. Ayan, di ko alam kung may bagyo ba. So eto, papunta tayo ng Phase 5. Yan, unti-unti ko na rin pong inaasikaso yung huling tinapos namin na project dito sa Block 17. Yan, may dala po tayong kortina, ayan, galing po sa All Home. Bali yung kortina na puti doon sa pagitan ng dalawang kortina na dark gray sa may living area, tatanggalin ko po yon at dadalhin ko rin sa patahian, pababawasan din natin. So ito standard to, medyo mahaba, 84 inches. Yan yung height ng kortina na to. Hindi ko na to patatabasan. So ito pagpapatuloy natin yung ating project dito sa Block 7. So finishing na po yung pag-assemble po ng ating mga finishing carpentry. Bale yung closet na pinagawa po ni Ma'am, may pintuan pa po yun, yung pinakahangiran niya. Tapos yung ibang part isa open na lang, wala rin pong drawer. Yan, nakita rin po natin kahapon yung mga ilaw, mga remote control, no? Yung ilaw na in-order ni Ma'am. So ang ganda, bumagay po dun sa kanyang mga kwarto at saka dun sa living space sa second floor. So ito, overall paint pa rin. Halos sa finishing carpentry tayo. Nire-repair po namin yung ano natin, yung leak problem dun sa turnover sa kanya, sa actual turnover ng toilet and bathroom. So lagi na lang may problema sa ganong area, no? Lagi naglilik. Inuumpisahan na po namin i-repair yon. So after ko lang dito makapagbigay ng assignment, deployment. Bali bibili po tayo ng epoxy. Kaso nga lang sa lagay ng weather ngayon na hindi po siya hindi po siya basta-basta kakabit. So pag gumanda na lang yung weather. Ayan mga karo, samahan niyo po muli kami ngayong araw na to. Ngayong araw po ng Huwebes. And enjoy watching po. Good morning, Chief. Yan, dito na tayo sa loob ng Lumina Phase 5. Let's go. Tara. Ito mga karo, nandito na tayo. So dito yung buong tropa. Yan, mga basura po natin. Naka-segregate, inayos na to ni Bilog kahapon. Ito nga pala isa mga panambak to. Ang gagawin po namin dito, yung finish dito, ipaplat po natin yung lupa rito. Tapos ipapahakot na po natin sa panambak. Para sa susunod, kapag nagpagawa sila Ma'am dito, marami na pong pwedeng ilagay dito. Ito na yung magiging stockpile uli sa mga hollow blocks, buhangin at saka graba. Yan, medyo sa ano to, medyo nakaano po to. Pero medyo parang gabundok po siya. Yan, nakaapaw. Ipapaano rin po natin, ipapaplat natin yan. Yan, dito na tayo sa loob. Ngayon, umpisahan na po uli nila Master Jojo. Si Master Jojo, good morning. Good morning. Good morning. Tsaka si Bilog, good morning, Bilog. Good morning. Good morning, good morning. Sa ano yata to,
Ano yung kasunod yung gagawin niyo? Ito? Ah, okay, huli na. Ito yung sa pagiging ano niya, kitchen dito sa loob ng interior. Si Louie. Louie Walker, good morning. Good morning. Morning, good morning. Saka si Kuya Dindo. Oy, good morning. Good morning. Medyo tahimik tayo ngayon. Pagka nakaano pala kami. Kukunin ni Kuya. Wait lang Kuya. Bali, ano nga po pala to? Venetian Red, Hansel Yellow, at saka ano yung isa Kuya? Burnt Amber. Burnt Amber. Ayan, bali hindi na tayo bumili. Meron tayong tira dun sa ano, dati nating ginawa noon. Yan, may ano pa naman yan eh. Konti pang mga tira. Magagamit pa dito. So yung ano nga po pala na yon, materials, tinting color siya. Yan yung ipang-apply po natin dyan sa ano, sa varnish. Natural varnish. Si Jamil pala, nandito rin. Jamil, good morning! Morning, G. Morning, G. Alak pa. May ano tayo, may absent no, JP? Si JP, wala si JP ngayon. Kamusta yung ano nito, status nito? Parang wala Meron ba? Meron pa rin pero hindi ganun kalakas. Oo, kasi nga ano nga nadaanan ni Bilog kahapon. Yun nga lang wala na tayong ano, materialis. So asikasuhin natin ngayon yan yung materialis niyan. So ito, ano na po si ano rito si Louie sa wall accent natin dito. Yung pinaka-cladding nito, ito yung tiles na gagamitin natin. Bali rito, yung pintuan na syempre yung walang tiles. Yan pa ganyan yan. Naka-tiles. Tapos dito naman, ito yung tinutukoy namin para ma-prevent po namin yung pagpasok ng tubig sa tuwing umuulan. Hanggang dito lang siya. So usual na installation nito, yung kagaya dun sa harapan. Doon naman po kasi may ano doon, may media agua ron, may canopy ron. Yan Ito kasi wala talagang wala talagang extension. Walang sasalo. Itong ginawa po namin dito na canopy, balang araw din po kasi yan na tatagas din yan. Polycarbonate lang din po kasi ilalagay namin dyan Tapos hanggang dito lang siya. So nakadrop na po yung parang sa pinaka flooring ng likod. Nakadrop na. Kaya kita nyo naman, walang basa rito. Taas. Naumpisa na uli ni Camilo. Mil, ito na yung pangkulay. Saan mo nga ba to ihahalo? Sa pang spray? Sa ano? Sa clear gloss? Sa sealer. Sanding sealer. Okay. Sa sanding sealer po ni Jamil yan ihahalo. Ngayon, yung iipitin na siya ng clear gloss lacquer kapag finishing na. Mano-mano liha. Ang finish na Jamil Ang mga ilaw. So ito mga karos, ilang oras binubuksan lang po namin para matingnan namin, matansya namin kung magkakaroon ba ng diferensya. I-re-report kagad natin kay ma'am. Ito naman mga pin light sa all home naman po to binili. Kaya kung sakaling may mapundi rito, 1 year warranty po yan basta yung resibo ayos pa. Babalik po natin din. Ito yung closet na ginawa ni Master Jojo. Bali, hanggang dito lang po yung may pintuan. Hanggang dyan lang. Tapos ito kahapon, kinuha natin yung sukat ng maleta, yung actual. Tapos kami na po yung naglagay ng distance ng gap. Ayan, para sa baba. Tapos dito, may plano siyang ilagay rito. Hindi na po namin binabanggit sa vlog kung ano po yung ilalagay niya dyan. Yan, open lang yan. Ganyan lang po siya. So ito lang po yung makikita natin dito ngayon, dito sa taas. Yan, pagpapakinis ng pinto. Makakapag-spray ka na ba, Mil? Hindi pa? Baka bukas pa. Yan lang muna yung makikita natin. Siyempre, yung masilya, yung mga preparasyon para po dun sa kornisa, sa walls. So ganito po yung ginagawa namin. Ginagamitan ng epoxy yan. Mga dugtungan. May boron tayo. So yung iba rito,
para sa taas, materyales sa taas. Kaso nga lang, hindi ma-priority gawa na nga ng umuulan. So, timing lang sa paggamit nga ng materyales kasi masasayang yan. Kailangan ma-cure siya ng husto. Kapag naipahid, matuyo ng husto. So, ready na po siya sa ulan. Ito, laki ng pinagbago rito. Dati, grabe yung tulo dyan eh. Pero dahil na may naayos na konti, pero kulang pa kasi naubusan tayo ng materyales. Okay, yun lang muna. Pati yung finishing carpentry ngayong araw po. Ayan, bali start na po sila rito. Ito yung binili namin noon, yung liston. Common na tawag din, barateha. Edging, ayan. So half by 1. So 1, tapos half. Yan. So nilalagay namin yan dito sa mga gilid. Kasi pag tinabas mo na tong plywood na 3/4, yan dyan namin nilalagay. Stick weld muna, tapos pako na di uno, yung finishing nail. Yan. Para naka-cover na, makinis pa. Yan. So ito, i-layout na nila to. So bago yung pagkatapos pala ng layout, kailangan na rin po nila yung rito, yung mga actual na ilalagay. So may lababo tayo rito. At saka yung rain shoot, meron na po tayo niyang stock niya. Rain shoot dyan, saka yung lababong binili natin dito. Para rito. Kunin mo na natin. 110 lang to ah. Oo, 110 lang. Hindi sasagad. Ayan, bali, ang sukat nito pala mga karos, bago tayo malis, 120 dapat yan eh. So nga lang hindi po yan isasagad dun. Nakakailang na po kasi dahil may pintuan dito. So ang parang pinaka-layout nito 110 lang, 110 cm. Mini kitchen. Magkatabi na yung lababo tsaka burner. Ayan, mini kitchen. Bali ito mga karosa, nandito ulit tayo sa Block 17. Ayan o. Bali itong unit nga po pala nito, hindi ko pa tuluyan na nata-turn over. So hinihintay ko na lang po yung mga pinatapos natin na kortina. Tapos ilalagay natin dito. Yan, pwede na. So dinouble check ko lang din ulit yung unit kasi ang lakas po ng ulan magdamag. So para ma-double check po natin, tiningnan ko muna. So far naman halos ayos naman, lalong-lalo na rito sa fence area. Napasok po tayo. Yan o. Bali itong kortina na to, yung kulay puti, yan, kukunin natin yan. Tapos meron tayong binili sa Oloms kahapon. Ayan o. Papalitan natin. Tapos yung kukunin po natin na kortina, napatatabasan din natin according dun sa height, sa taas. Doon kasi natin yan ilalagay. Ito. Ito yung huling vlog namin dito, yung frameless wall mirror. Yun, yan na po yan. Mas maganda po daw yan, sabi ni Clay. Tapos itong wine bottle, wine rack. Itong wine rack. So pagdating dito sa side, meron naman maliliit na wine bottles, no? Meron namang wine bottles na maliliit na pwede nilang ilagay dito. Tapos dito, standard na, tsaka rito sa gilid. Sa kitchen. Tsaka sa toilet and bathroom. Halos okay lahat. Yung sa nag-comment, ulitin ko lang. Every time yata na gagamitin yung shower heater. Siyempre magmo-moist dito sa loob. Ito po daw yun. Pipindutin lang. Yan. Medyo nahihirapan yung kamay ko pag tinatouch siya. Parang ayaw yata sa akin. Yan. Sa taas. Yan, inikutan ko lang mga kararos na. Ikutan muna natin para makita natin kung okay yung yung mga kisame. Yan, halos okay lahat. Ayos. Diba? So ito, hinihintay ko na lang po yung mga kortina nito. Tapos okay na. Yung isang kortina yata na puti dito yata ilalagay yun eh. Andyan ilalagay.
Bali okay na po muna tayo rito. Yan na, pakiabangan na lang po yung ating before and after dito. So once na makuha ko po yung mga kortina na pinatahin natin, pwede na po nating i-shoot. Tapos pakiabangan na lang po din kung magkano nga po yung kabuang unit cost ng renovation nito. Alright, let's go. Yan, sana hindi na muna umulan. Ayan, dito na ulit tayo. Ayan na po yung lababo. Yung lababo na to, hindi siya ganun kalaki, hindi rin po siya ganun kaliit. Yan, sakto lang para rito. Yan, maliit na space lang naman po yan. Tapos dala na rin natin yung sa rain shoot. Yung rain shoot po natin, ano po to? Yung La Germania. La Germania rain shoot. Dala na natin para may reference na tayo. Bali dito may additional tayong outlet dito. Dito kasi sa mga up and down na unit sa Lumina, wala po sila nilalagay na outlet dyan banda tsaka rito sa gilid. Yan, puro sa may side ng bintana at tsaka rito. Yan, sa back area. Maglalagay tayo ron para sakali may option pa si ma'am kung ano yung gusto niya ilagay rito. Yung sinisinsil ni Bilog para na yan sa rain shoot at saka yung additional outlet. Naglagay pa rin tayo ng outlet dyan pero mataas naman po siya. Yan, mataas. Nasa lababo yata, nasa 50 cm to 60 cm ang gap. Di. Start na si Louie. Papahiran mo na po ng ano to, ng adhesive. Pahiran mo na. Bali lalabas po tayo, no? Lalabas tayo ngayon. Yung adhesive natin, dalawang semento, isang adhesive. Halos okay na yan. Ang kulang lang dito yung ano, yung adhesive cement. Para doon sa likod at saka rito sa backsplash. Baka mag-order pa tayo ng dalawa kasi yan gagamitin ni Louie na yan dyan, no? Pababa. Tapos sa stick weld, baka order na tayo ng marami, siguro mga 1 galon. Hanggang sa matapos to, alalay na lang kapag nagkulang. Yung sa may hagdanan, matakaw sa stick weld yan, sa riser. Matakaw sa stick weld. Tapos yung concrete epoxy para doon sa pagre-repair nitong may tulo dito sa gilid. Okay, alis muna tayo. Tara, let's go. Ayan, dito tayo sa Mighty Star Hardware dito sa Bagtas. Ito yung mga binili natin, dalawang additional na ABC tile adhesive, dalawang bag. Shoutout nga pala kay Sir Engelbert, no? Engelbert na taga Lumina rin yan. Nakakwentuhan ko po rito habang bumibili tayo. Ayan, shoutout po sa inyo, sir. God bless. Tapos walang available na litro ng epoxy A and B. Ito yung gagamitin natin pang repair dun sa tulo. Bali ano na lang, dalawang 1/4. Tapos stick well, yan 6 to. Baka magkulang pa to pero alalay lang tayo kung sakali. Yan 6 na litro. Ito yung mga binili natin dito ay para sa Block 7, yung ginagawa natin kanina. Ayan, 1560 yung 6 na litrong stick well. Tapos tile adhesive at saka yung Pioneer epoxy 1580. Tara. Ayan mga karos, dito na po tayo. Ayan. Opya. Ayan. Louie. Salo. Ayan. Lapis. Itong 6 na litro, di pa tayo sigurado dito kung magkakasya. Bali 6 muna kasi gagamitin din yan dyan. Tapos ito na yung epoxy. Kasya na kaya tulog? 1/4 lang to eh. Kasya na yan Ayan, na-assemble na po nila.
Tapos may dala rin tayong ABC adhesive. Yan, siguro hanggang sa matapos na siguro to. Itong dalawa. Sakto na siguro dito yan. Ang baba lang natin. Ayan, dalawang additional na adhesive pa. Yun, may butas tayo rin. Papansin nyo, may butas kasi dyan nilulusot yung pinaka-ducting para yung higupin itong range hood natin, higupin ito mapupunta sa labas. Naumpisa na ni Louie yung accent. Dark gray. Ayan, dark gray. Tapos may mga batik na gray. Yan yung dating. Ay, flexiban? Ah, wala pa. O, para rito, no, sa taas. Sige, paglabas ko na lang, Lag. Isang galon pwede na yan, no? Eh, paano rito sa labas? Flexiban din ba yan? Ay, hindi. Emulsion pala yan. Acrylic emulsion, no? Yun doon lang sa, ano, sa... May butas kasi malaki sa kanto eh. Ayun ang tatakpan. Talagang malaki. Sige. Semento, sesementohin. Sige. Tatapingan ba yan? Tapingan natin. Mas maganda, may topping ng konti. Basta yung klibe, papunta rito sa labas. Yung pinag-uusapan po namin yung tungkol dito. Yung sa ibabaw niya. Sa mga dating video namin, pinapakita namin kung paano namin inaayos yan. Kung paano namin tinatanggal yung tulo niya. Pag-aaralan na lang namin kung kailangan bang tapingan lahat para may sabay sa delivery yung buhangin at saka karagdagan simento. Ngayon may simento natin, may dalawa pa rito. Tapos meron isa rito, ayan. Maayos ba yung simento na yan? Maayos yan. Buo na. Pwede siya rito. Yung pang ano. Dito sa labas. 50 siguro pwede. 45. Tapos dito gusto ni ma'am maliban sa tool white yung kulay ng pader. Ito yata medyo light gray. Para magko-complement sa design. Yung ginagamit ni Louie na yan na tiles, ganyan din po yung ilalagay dito. Ang ganda rin. Ayan na, kitchen counter. Bale, ito mga karosa, kakatapos lang po natin na mananghalian. Ito, shoutout muna kay Tish Andre of Hong Kong. Yan, God bless sa inyo. Ingat po palagi dyan. Also kay Ayon Vlogs. Yan, God bless. So ito mga karosa, papunta tayo ng phase 4 muna ngayon. So, bibisitahin ko yung susunod na gagawin po natin doon. Tapos may kukunin lang ako na scaffolding kasi yung mga pinulout ko dito sa phase 5, halos nadala po namin lahat doon. Nung naghakot na si Kuya Enchong, yung maalala nyo, yung nakakolong-kolong. Maambon pa, tingnan nyo yung weather natin. Tapos ang lakas pa ng ulan, ay ng hangin. Hangin pala, hindi malakas yung ulan, yung hangin. Ayan, mag-o-owner po tayo. Papunta rin. Tara. Okay mga karosa, nandito na tayo sa phase 4. Yun o. Yan, dinaanan ko muna to para makita ko kung ano yung sitwasyon niya yan. Okay, bali ito yung susunod namin gagawin after po namin dun sa phase 5. Yan, syempre asahan natin na medyo madamo na po siya. Kagaya rito. Yan, madali lang naman pong linisin to. Tapos kuryente na lang po yung kulang nito. Siguro this week makakabitan na ng ano to, ng kuryente. Yan, tapos may tubig na rin siya. Yan, halos okay na rin. Sa loob. May bakas ng tulo. Yun o. Mga common problem talaga dito. Tsaka
Tsaka dito banda. Ayan. May bakas ng tulo. Yan talagang kasama po yan sa mga ayusin namin. Grabe yung taas ng lababo. Oh, yung lababo. Taas. Yan, babasagin din naman namin to eh. Ayan mga karosa, gusto ko lang po i-shoutout si Ma'am Sha at saka yung husband niya. Yan, napakabait po nilang kausap. Nagpa-ocular visit po sila sa atin dito sa may Phase 4. Yan, taga Block 29 yan. Shoutout po sa inyo Ma'am Sha at saka sa husband niya po. Yan, God bless. Yan, pumunta tayo rito. Yan, chinek lang po natin. Kaya tayo rin pumunta rito. Kukuha po ako ng dalawang scaffolding. Yan, kukunin ko muna to para magamit. At saka ito. Yung cross braces natin at saka yung sa platform. Yan, dadaling ko muna dun. Total naman, hindi pa naman namin magagamit yan dito. Okay, yan lang yung ginawa natin dito. Kinuha lang natin yung scaffolding din. Tapos itong mga nakikita natin ng kamorma na to, yan, iwan na po yan dito. Baka madagdagan pa po ito. Yan, kasi meron po tayong ongoing na ginagawa din. Kukunin din natin yung mga pamorma. Lalagay natin dito. Ayos na tayo rito. Yan, next project, 54 square meter. Tubig na lang yung hinihintay. Tara. Okay, dito naman po tayo sa Phase 5 dito sa Block 7. Ayan, bibigay na po tayo ng update. Ayan. Masilya. Bali yung kornisa rito wala pang primer. Ayan, sa mga walls. Ito na yung nakasikaso ni Jamil eh. Meron na siyang Jamil pula type. Ayan, tapos liha. Pero lilitaw pa rin yung haspe, no, Jamil, no? Yun ang sekreto rin. Eto, may pintuan na rin po yung closet. Yan na yung pinaka-design yan. Ganyan na yan. Tapos sa cabinet handle na lang, depende na lang po kay ma'am, baka meron siyang preferred na design para rito. Kaya may open doon sa ilalim. Gusto ni ma'am may ilagay yung maleta niya dyan sa ilalim. Liha. Tapos dito, masilya, liha. Nasa baba tayo. Kanina umulan, malakas. Kaya hindi na naman natin maasikaso to dito. Pero hindi na to. Minimal na lang yung tulo nito. Hindi na ganun kaano. Kasi ito na nga po pala yung wall accent natin dito. Ayan. Yan, maraming salamat po doon sa sa mga boss natin, doon sa Makita. Dahil diyan ay magaganda po yung gawa namin. Dahil doon sa laser na 'yan, diba? Ito na yung ginagawa nila Master Jojo at ni Bilog. Yan yung gamit ng barateha ng pin drive, edging. Okay, ito na yung ating kitchen. Maliit na kitchen. Minimalist kitchen. Maliit lang. Tapos dito, one burner na lang. Sa area na to. Yan, mataas po yung ginawa ko rito ng outlet. Tapos may outlet din sa taas para sa ratio.
Tapos nagpa-deliver nga pala tayo ng bistay na buhangin. Bali 20 bags po to. Yan, bistay na po yan. So pahabol na lang kung magkulang. Para pa yan dun sa i-repair natin. Pero ngayon hindi nga natin madali-dali dahil laging umuulan. Log, may kasama yan flexiband. Saan nakalagay? Nasa CR. Flexiband. May kasamang flexiband. Ayun. Ayan. Isang galon ng flexiband. So kapag napahira na ng concrete epoxy to, pe-flexiband. Tapos yung topping naka-flexiband din. Yung kitchen. Bali kailangan na po natin dito yung tiles at saka yung sa pang backsplash. Yan yung aasikasuhin natin sa susunod. Oh, medyo maluwag-luwag doon. Diba? Yan. Ilang piraso na lang to. Check natin kung magkakasya. 1, 2, 3, 4, 5 na lang. Meron pa tayo rito at saka rito. Bali yan lamang po yung update natin yung araw po ng Webis dito sa project natin. So kita-kita na lang po sa susunod na video. God bless, ingat po palagi. Tsaka paalam po muna. Tara!